Last Wednesday, kung sino pong nandito, pinag-usapan po natin ay patungkol sa, sino pong nakakaalala? Yan. Pastor Nikki, tinuro sa atin last Wednesday is about the vision of the Lord to us, no? So somehow, God has a vision for us. Amen? Sabi, my people perish. Without a vision, my people perish. Tama po ba? So kung walang vision, ang bayan niya, talagang magsasuffer. Tama ba? You can just imagine, a person without a direction. Ang hirap, no? Suntok sa buwan lagi lahat ng ginagawa. Walang tumitingin, walang nagbabantay, wala kasing guidance. Tama ba? So if a child ay kulang sa gabay at kulang sa vision, makikita mo yung bata kung ano-anong ginagawa. Tama ba? Walang training eh. Walang guidance. But once the guidance comes in, doon na ayos yung buhay eh. Tama ba? Kaya nga ang daming tao na nung tumanggap sa Panginoong Jesucristo at simula nung sila ay naging Kristiyano at napaloob sa karya ng Panginoon, nagkaroon sila ng direction, nagkaroon ng purpose. Marami kang testimonies na maririnig, even the celebrities, no? Just like Joros, di ba? Yung kapatid ko. Kala niyo yan? Joros Gatan. Kapatid ko. Hallelujah. Sabihin na naman ni Kath, pang tito lagi yung joke ko eh. So, yung testimonies niya, kung maririnig nyo, nagkaroon siya ng purpose, nagkaroon ng direction ng buhay, di ba? Simula nung nakatanggap at nakakilala sa Panginoon. Simply because, wala naman tayong ibang magiging guidance at walang ibang magbibigay ng vision at purpose sa atin kung hindi yung nakakaalam lang talaga ng master plan ng buhay natin. Hindi mo pwede i-consult yung buhay mo sa ibang tao. Lalo na kung hindi alam yung prinsipyo ng Panginoon. Amen? Marami ng tao ang nakinig sa kapwa niya tao na hindi alam parehas yung prinsipyo. Ang sabi, walang bulag ang pwedeng gumabay sa kapwa niya bulag. Pare silang mahuhulog sa bangin. Pare, alam mo, laki ng problema ko talaga eh. Di ba? Pare, laki ng problema ko eh. Hindi ko alam kung paano ko ba sustinahan yung pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko ba ganito. Di ba? Dahil problema. Hindi, pare, ganito lang. Tara, shot tayo. 2 bottles lang. 2 bottles, pambira pagdating sa bar. 2 bottles na lang natira sa bar. 2 bottles lang nga. So wala. Minsan naman, kahit hindi naman mag-inom, pero mali naman advice, di ba? Kasi own understanding eh. Walang vision from the Lord. Hallelujah. And because of lack of vision, sa papaanong paraan nyo nakikita nagsasuffer ang mga Kristiyano? Ang sabi kanina, doon sa kinanta natin, ano bang kanta na yun? While I'm waiting. May lyrics dun eh. Nakalimutan ko na, sobrang halo-halo na nung song. Doon ba sa sa Leave Me Astounded, di ba? Leave me astounded, leave me amazed, while I'm waiting. Maipasok na yung while I'm waiting. Ha? Ayun, we're waiting for more. We're waiting with worship. Di ba? But, you see, worship is not just by singing and dancing. Worship is glorifying God to your life. Di ba? The Lord must be seen in your life. Kasi sa tingin nyo ba, makikita lagi ng kamag-anak ninyo na tayo'y kumakanta, tumutugtog, sumasayaw dito? So paano? Worship is a lifestyle. Amen? So today, we will talk about maybe, not what if. Sabi mo sa katabi mo, maybe not what if.
Doesn't make sense. Marami tayong what if. Tama? Pero, bihira yung maybe. Hello? Maybe it's Maybelline. 1 Samuel chapter 14 verse 1 to 13. Basahin po natin yan mga kapatid. One day, Jonathan, yan. But he did not tell his father. Saul was Alright. With him, 600 men. Among the son. Sige, sabay-sabay. The other to the south toward Gibeah. Jonathan said to his young armor-bearer, "Come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." Praise the Lord. You see, ilang beses sinabi ni Jonathan yung perhaps or maybe. Yan. So let's all pray. Father, we thank you for this day na pinagkaloob nyo sa amin. I declare and I decree that everyone in this room will receive your word through me. Use me mightily in the name of Jesus. Amen. Nakita nyo, what is the difference between what if and maybe? What if, di ba marami tayong what if? Pero yung maybe, onti lang yung sumusubok. Well, maybe I can do it. Pero merong what if. Tama? Yes, maybe I can do it. But what if mag-fail? What if I cannot? What if hindi mag-work? At least we tried. Diba? There's no harm in trying. Ganun si Jonathan eh. There's no harm in trying. Tama? Sinong gusto maging Jonathan? Sinong gusto maging Habakuk? Sinong gusto maging Jonathan? Sinong gusto maging David? Di ba marami tayong gusto. Marami tayong tinitingala pagdating sa pananampalataya eh. Tama ba? But the thing is, the Bible is always giving us the principle already. Nandyan na lahat, nakalatag na. Amen? Visual, sa TV, sa phone, or basta sa social media, pag meron tayong mga nakikitang sobrang tindi pagdating sa inspiration, pagdating sa motivation, ang tindi talaga, di ba? Maraming motivational speaker, maraming inspirational speaker. Nai-inspire tayo, sinasabi natin, gusto kong maging ganyan. But does anybody here, always reading the Bible, na nababasa si David, si Jonathan? Church, let me ask you this question. Have you ever been in a season where everybody around you is afraid? Maraming doubt, takot. Tama? But something inside you is saying, move. Diba? Naranasan nyo na ba yan? Ang daming tao sa paligid mo, naku, baka, mahirap pagkaganyan. Mahirap yan. Kasi hindi pa nila nakita. And also, the vision is yours, not theirs. Tama? Sometimes, I don't understand what kind of vision
My brother has. Ito, si Raf. Hindi ko maintindihan talaga vision niya madalas. Sobrang tindi ng vision niya. To the point na, makikita ko sa kanya na parang, Pamira bro, tigilan mo na yan. Pero, ayun nakadikit sa kanya yung vision. So kung ano yung vision, sabi ko sa kanya, sige, whatever your vision is, just do what you have to do. Kasi, his vision is not my vision. My vision is not yours. Amen? Lahat tayo magkakaiba ng pagkakatawag. Pero nagkakaroon lang tayo ng pagkakaisa pagdating sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. And also, saan pa tayo nagkakaisa? Sa dominion. So kung ano yung binigay ng Diyos na vision sa'yo, you need to domain. You need to dominate that vision. Kailangan sobrang galingan mo talaga. Hindi pwedeng mediocre lang. Amen? While Israel was hiding in the cave, Saul was sitting under a tree. The army was shaking. The enemy had the advantage. Ito yung situation, sa kwento nila Jonathan, anak ni Saul. And then Jonathan says something crazy, di ba? Ano yun? Come, let's go over. Perhaps, or maybe, the Lord will act on our behalf. Sa tingin nyo ba, yung maybe, hindi yun kasiguraduhan? Sobrang Sobrang pusok sa paningin ng ibang tao. O sa paningin natin, sobrang pusok nung inumpisahan niyang gawin. Without the knowledge of his father, hindi alam nung tatay niya na pupunta siya doon sa lugar ng mga Pilisteo. Hindi niya sinabing, surely the Lord will act on our behalf. Tama? Hindi niya sinabing definitely, but perhaps. Marami sa atin ang hindi pa sure sa kung anong pinapagawa ng Diyos sa kanila. But the thing is, when God says go and move, it is what it is. Alam mo, kung babasahin pa natin yung mga sumunod na verses, ang haba lang Pero just to summarize, and you can also check, pwede nyo basahin niya sa bahay, baka nag-iimbento lang si pastor kung ano-ano sinasabi nito. Kung dediretsoy natin yan pababa, meron dyan part na yan, ang sabi niya, let's climb. Ang kasama niya, armor bearer, di ba? Let's climb. Let's walk. Pag sinabi ng mga Pilisteo na yan, o ng mga uncircumcised mga tao na yan, pag sinabi nilang, come over here, yun ang hiningi niya na sign from the Lord. Ibig sabihin, binigay na sila sa atin ng Diyos. Ang tindi nung sign, palaban. Di ba? Pero ang sabi niya dun sa armor bearer niya, pag sinabi ng mga Pilisteo na yan, na lumapit kayo rito, ibig sabihin, binigay na sila sa atin ng Diyos. Scary yun. Tama? Dalawa lang sila. You can just imagine, dalawa lang sila pumunta ron, nag-sneak out. Tapos ang sign na hiningi, pag may invitation, may revelation, when someone invites you for an opportunity, ibig sabihin, God gave it to you. Palakpakan nyo naman ng Panginoon doon, yung iba lang gumanon. Pero parang, grabe. When someone asks for an opportunity, ibig sabihin, God already gave it to you. Hindi mo na kailangan mangamba. Hindi mo na kailangan isipin na baka matalo tayo dyan sa negosyong yan. Baka matalo tayo dyan sa trabaho na yan. Baka walang mangyari. Baka mag-fail ako. No. God gave it to you. Sabi niya, binigay na sa atin. Binigay na sa mga kamay natin ang mga Pilisteyong yan. And today, I want to preach to someone who wants to boldly step one step ahead. When you say maybe, wag na nating isama yung what if.
just always say, maybe or perhaps the Lord will act for us. Amen? If God is with us, then who can be against us? Sino ditong naniniwala na ang Diyos ay kasama niya? Then who can be against you? Isipin mo, no one, di ba? Boldly. Di ba? Isipin mo mga kapatid, doon nga sa kapalpakang desisyon na nagawa mo sa buhay, which is hindi kasama sa prinsipyo niya, niligtas ka pa rin niya. How much more doon sa pinapagawa niya sa'yo? It's done. Consider it done. Tapos na. Amen? Number 1, mga kapatid, tingnan natin mabuti ito. Faith moves when others sit. Amen? Kilala niyo ba si Omar? Si paring Omar? Favorite ni Daniel yung kantang yun eh. Nagtatanim ng puno sa umaga para pagdating ng gabi. Ano yun? Tama, nagtanim ng puno sa gabi para pagdating ng umaga may silo. Tuloy na yun. Di ba? Ikaw gumagrind na. Yung iba tulog pa. Metamorphosis. Hindi ibig sabihin nun, porket maaga ka gumising, gumagrind ka na. Ibig sabihin, di ba, faith moves while others sit. Saul, ano yung ginawa niya? Nag-aantay na lang siya. Nag-aantay siya. Pero si Jonathan, meron siyang pananampalataya na matindi. Kasama natin ang Diyos ba't ka matatakot? Amen? And actually, dumating sa point na muntik nang patayin si Jonathan. Dahil nagbaba ng batas si Saul na wala munang kakain hanggat di tayo nananalo. Parang muro amin, di ba? Walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Pambihira si Jonathan, tumikim ng honey. Alam niyo ba yon? Tumikim ng honey. Ang sabi niya, pambihira tong tatay ko. Sabi niya pa, di ba? Pambihira. Hindi naman yung exact words, no? Baka mamaya hanapin niyo sa Bible. Walang sinabi sa Bible, pastor, na pambihira. Expression, di ba? Pambihira. Yung tatay ko, ayaw pakainin. Ako nga, nakatikim lang ako ng honey. Kausap niya yung armor bearer. Ako nga, nakatikim lang ako ng honey. Sobrang nag-light up na yung katawan ko at yung kaluluwa ko. How much more kung kumain pa tayo ng totoong pagkain? Di ba? Nagbaba ng order yung hari Pero struggle din si Saul. Ako, pag nalaman ko talaga yung anak ko ang lumabag ng batas, kinakailangan niya din talagang mamatay. Diba? Pero pinagtanggol si Jonathan nung kanyang yung mga nakakita nung boldness act na ginawa niya. Bakit mo papatayin yan? Siya nga ang nag-deliver sa atin. Siya ginamit ng Panginoon para ma-deliver tayo sa mga Pilisteo. Diba? Faith moves when others sit. Saul was sitting, Jonathan was moving. Sometimes the difference between defeat and victory is not ability. It's the initiative. Hindi porket magaling ka, feeling mo, yung tingin ng tao sa'yo magaling ka, hindi laging ganon. Minsan yung initiative mo, yung magpapanalo sa'yo. Amen? Maraming tao, procrastinator. Alam niyo yan? Yung pwede naman gawin ngayon, sasabihin niya, then next year na lang. Then next month na lang. Dito muna ako sa comfort zone ko. Nakakainis, pero wala, hindi mo hawak yung utak ng iba Di ba? Hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo sa iba. They have their own mind. They have their own dominion. Tama? So kung ano yung binigay sa'yo, galingan mo. Yun lang. Thank you. Some people are waiting for signs. Tama? Marami kang makikita niyan. Lord, bigyan mo ako ng sign.
Bigyan mo ako ng sign kung magre-resign na ba ako at magnenegosyo. Lord, bigyan mo ako ng sign kung magnenegosyo na ba ako ngayon. Lord, bigyan mo ako ng sign kung mag-a-apply na ba ako. Lord, bigyan mo ako ng sign kung magtututbrush na ba ako. Lord, bigyan mo ako ng sign kung maliligo na ba ako. Meron ba niyan? Buri mo. Lord, bigyan mo ako ng sign kung magpapagupit na ako. Pambihira, mukha ka ng taong grasa. Hindi pa ba sign yan? Nangangamoy ka na, hindi pa ba sign yan para maligo ka? Tingnan niyo ito mabuti. While some people are waiting for a sign, Jonathan created one. Ang tindi, no? Some people waiting for a sign. Si Jonathan, gumawa siya ng isa. When God, alam mo ganun eh, authoritative eh, no? Bakit? Kasi the same power that conquers the grave lives in him. Same power that conquers the grave lives in you. Bakit ka manghihingi ng sign when you already have the authority to do one? Anong ginawa ni Jonathan? Pag sinabi ng mga Pilisteyong to na lumapit kayo sa amin at tuturuan namin kayo ng leksyon, sinabi. Ibig sabihin, binigay na sa kamay natin ang mga Pilisteyong ito. Sinabi, narinig nila Jonathan, sabi niya dun sa armor bearer niya, tara na, binigay na sila sa atin ng Diyos. Di ba? That's the sign. You make one. Hallelujah. Di ba? Na-experience nyo na ba yan? Yung manghingi pa kayo ng sign from the Lord instead of creating one. Confirmation na lang kailangan natin. Kasi ang labo na, Lord, bigyan mo ako ng sign. Anong sign inihingi mo? You're not being specific. Di ba? It's a two-way communication. You see, mga kapatid, while everyone was waiting for instructions, Jonathan moved by conviction. Di ba? Marami sa atin, may conviction ako eh. Hindi ako mapakali na nakaupo lang ako dyan, nakatayo lang ako dyan, nag-aantay ng opportunity na malaki. I really need to move. Amen? Pinaganda nyo lang yung term ni Juan Tamad. Amen? Amen. Bakit? Si Juan Tamad, by faith, may mauhulog na bayabas dyan. Tama? Kung durian yun, pambihira. Baka nga, ano, corny mo. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi palaging nag-aantay lang. You always need to move. Faith without action is dead. May nakausap ako kagabi, hindi ko nasabihin kung sino. May nakausap ako kagabi, what are you up to? Tinanong ko siya, what are you up to really? Gusto ko lang po isettle muna yung school ko. Kailan ba yung school? At ikaw ba may-ari ng school? Para isettle mo. Gaano ba kahaba yung settling period ng school? Araw-araw ka bang nag-e-enroll? Wala kayong idea kung sino to, wag hindi ko sasabihin. So ang sabi ko sa kanya, you need to act for a season. Do you have any okay, hindi na lang sa kanya ha. Yung iba dito, do you have the means to support yourself or your family right now? Meron ba sa atin dito ngayon ang nag-aantay ng opportunity? Someday I will be like this. What I just need to do is to, dito muna ako sa comfort zone. Tama? Sa tingin nyo ba hindi risk yung ginawa ni Jonathan? Risk yun. Tingnan nyo lahat, mga kapatid, sa Biblia, lahat ng mga mananampalataya at lahat ng man of God, puro risk taker. Amen. Hallelujah. Parable of the 10 talents. Nalugod yung master dun sa risk taker. Tama? Saan siya na bad trip? Doon sa comfort zoner. Alam niyo ba yan?
Anong ginawa niya? Ito kasing comfort zone ko. Mas mabuti ng safe. Sabi niya, alam ko kasing kumukuha kayo ng hindi nyo. Oh. Kaya ang ginawa ko, itinago ko na lang siya sa lupa para pagbalik nyo, intact pa rin. Parang yung utak ng iba. Slightly used. Pag binenta, mataas ang value. Hallelujah. Bahala kayo dyan. I mean, you don't need majority support when you have divine backing. Hindi mo kailangan ng approval ng maraming tao for you to start, for you to move, because you know that you have a divine backing. Amen? Pambihira, ang lakas ng backer mo. Natatakot pa mo? Maybe it's not a doubt. It's a bold faith. Amen? Jonathan said, perhaps the Lord will act. That sounds uncertain. Tama? Hindi sigurado, but it's actually a courageous faith. Gusto ko yumaman! Meron bang yumayaman sa puro faith pero walang action? Ang dami nating pangarap pero hindi tayo kumikilos. Amen? Ang sabi, the wealth of the unrighteous, kanino yon? Kanino? Ay mapupunta sa righteous. Anong gagawin mo? Antayin nating mapunta sa atin yung mga wealth ng mga unrighteous na yan. Ganun ba yan? You need to move. You need to start now. You need to move now for you to employ those unrighteous. For you to be what? Alam mo ganito. Yung mga kliyente nila UG. Kilala niyo si UG? UG Coffee. UG Cafe and Streetwear. Alam niyo ba yan? Oh. Yung mga kliyente ba nila puro Christian? Puro righteous? But the wealth of the unrighteous goes to the righteous. That's the thing. My goodness. Huwag mong antayin. Ha? Huwag mong antayin na lumapit sa'yo or biglang dumating sa bahay mo. Tok, tok, tok. Ito na po yung wealth ng unrighteous. Congratulations. Ha? Yung mga magiging kliyente mo sa real estate, mga righteous ba yan? Hindi. Yung iba dyan, mga contractors, bumili sa'yo, nakakomission ka, the wealth of the unrighteous goes to you. Amen. Hallelujah. Kaya nga nakabenta na naman si Tracy, pambihira. Hallelujah. Di ba? Nung nag-umpisa siya, it's a bold step of faith. Wala siyang connection, walang network at all. Hindi niya alam kung paano magsa-start. Lalo na si Aston, di ba? Walang network at all. Pero ano nangyari? Nakabenta din. Ibig sabihin, it's not about who you are. It's about how God will act. Di ba? Hallelujah. Just for a season. Bakit hindi mo gawin? This is just for a season. Sabi ko nga, let your job fund your work until the time comes that your work is funding your freedom. Actually, merong ibang version na sinend. Di ko alam ko si Ian yata nag-send doon sa GC namin. Let your job fund your business. Parang ganon, di ba? Until your business fund your freedom. Di ba? Just for a season, gawin mo to. Tatanong ako sa iba, ano bang gusto mo talaga? Kasi, ano na ako ngayon eh. Advisor na ako ngayon ng ano eh. Pambira, gusto mo ng financial freedom? Gusto mo ng direction? Tara, let's do one direction. Ano bang pangarap mo? Gusto ko kasi mag-business ng ganito eh. Ang tanong, gusto kong ganito, gusto kong magkaganito. Ang tanong, do you have the means to start it? Meron si Aston, pangarap niya magkaroon ng sariling mobile or sound system rental. Tinanong ko sa kanya, do you have the means to start it? Wala po. Anong gagawin mo? Tara, pastor, tara na. Tara na, pastor, pisahan natin yan. Di ba? Naintindihan?
Naintindihan nyo? Amen. Pero kung meron ka naman means to start your business, umpisahan mo na agad. Di ba? Be creative, be resourceful. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Amen ba doon? He wasn't, no? Jonathan did not doubt God's power. Nakita nyo? He stepped forward without needing full clarity. Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not yet seen. Madaling manampalataya kung alam mong merong patutunguhan o merong kahihinatnan. Tama? Mahirap manampalataya pag hindi ka pa sigurado sa pupuntahan. Amen? Hindi ka pa sigurado kung anong kahihinatnan. Tanungin nyo yung mga successful na negosyante. Nakita ba nila yung sarili nila na mapupunta sa ganong kaagang stage ng success? Di ba? Anong ginawa nila? Tanungin mo, paano sila napunta doon? Ang sagot, we just started. Inumpisahan namin. Walang mangyari kung di mo umpisahan eh. Tama ba? Hallelujah. Faith is not having all the details. Hindi mo kailangan ng full details. Di ba? Faith is not seeing the full outcome. Faith is not feeling 100% confident. Faith is moving forward knowing God is able. Amen? You need to move forward. Pag ang daming hindi nag-move forward, ang daming hindi umaabante, kasi hindi malinaw sa kanila at hindi buo sa isipan nila that God is really able. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng idea, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng opportunity na yan, Diyos din ang magbibigay sa iyo ng kliyente. Hindi mo maintindihan kung paano, hindi mo maiisip kung paano. Pero magulat ka na lang, isang araw nandun ka na sa tugatog ng tagumpay. Amen? Pambihira, Lord, paano nangyari to? So blessed, I can contain it so much, I've got to give it away. Amen? Gusto niyo ba yung ganung pakiramdam? O mas gusto niyo yung lagi na lang kayong nag-aantay ng ng ambon? Sapat na ba sa atin yung lagi na gusto niyo ba lagi na lang kayong kaawaan tapos bibigyan kayo? Ganun ba yun? Hindi ba it's about time for us to step up and to upgrade ourselves and show to the world that God is with us. Hindi ko kailangan ng majority support. Ang kailangan ko lang ay clarity from the Lord. That He is able to do it for me. And someday, you will see me supporting you already. Di ba? Nakita nyo? Isang araw, makikita nyo, ako naman sumusuporta sa inyo. Dati kayo nagbibigay sa akin, ngayon ako naman. Sino gusto ng ganon? Hallelujah. You are saying, maybe this business will grow. Maybe this ministry will expand. Maybe my family will be restored. But God hears this. Here is someone willing to step out. And I hear them. So I'm here, I am able, and I'm going to do it for them. Hallelujah. Alam nyo, ang madalas na pumapalakpak dyan, yung mga naka-experience na. Pero yung mga hindi pa pumapalakpak ngayon, still in doubt. Really? Just because of this space? Totoo ba? Gagawin ba talaga ng Diyos yan? Di ba? Pansinin mo, kung sino pa yung mas matindi yung ginawa ng Diyos ng extravagant na favor, sila pa yung malakas pumalakpak kasi na-experience nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, kunin yan sa Kanya, ibigay yan doon sa mas meron pa. Tama ba? Parable of the 10 talents. Biruin mo, nag-iisa na lang yung talento mo, kinuha pa ng master, ibinigay doon sa mas meron. Bakit? Kasi you don't know how to manage. Biruin mo, faith mo, hindi mo kayang i-manage.
you can't manage to have faith that God is able to do it. Tama, mali? Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, kung kayo ay naniniwala that God is able, He will never fail. Palakpakan mo siya. Now, do you believe that your armor bearer it matters? Sino dito naniniwala na yung armor bearer or yung accountability partner is very important? Napakahalaga na meron kang armor bearer. Pansinin mo, pag wala kang armor bearer, wala kang confirmation, wala kahit isang suporta man lang na makuha, kaya hindi mo maumpisahan yung gusto mong umpisahan. Amen? Tingnan nyo. Jonathan's armor bearer says, do all that you have in mind. Diba? Kasi sabi niya, tara, punta tayo doon, perhaps the Lord will act on our behalf. Ang sabi nung armor bearer niya, do all that you have in mind. I am with you, heart and soul. Ang sarap ng may ganyang armor bearer. Tama ba? Kaya nga hindi niya na kinailangan ng crowd support, hindi niya na kailangan ng majority support. Isang armor bearer lang, sapat na. Tama? Wala kayong friends? Di ba ang sarap ng may affirmation na nakukuha, may confirmation na nakukuha? Kung wala kang armor bearer sa church, well, maybe your husband, your wife can do. Di ba? Pero pag yung mismong asawa mo na kumukontra sa'yo, abay, ang hirap nga naman. Di ba? Makinig ka. Hallelujah. You need to have your armor bearer, mga kapatid. Hindi lang basta susuportahan ka dun sa kung anong gusto mong gawin at all, pero dapat inline yan sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, armor bearer. Kung may ring bearer, may armor bearer. Ano ba yung armor bearer? Alam mo ba yung full armor of God? Diba? Dapat yun ang bit-bit niya in your behalf. Tama? Hallelujah. Oops! Wait lang, hindi na tumutugma yan. Bro, may armor bearer ka. Tama? Sige, kung yan ang sinabi ng Diyos sa'yo, tara, sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Amen? Every visionary needs someone loyal. No? Kailangan talaga ng loyal na armor bearer yan. Lahat ng visionary. Lahat ng tao na sa paligid mo pwedeng magduda sa kakayanan mo. Tama? Lahat ng tao na sa paligid mo pwedeng questionin along the way kung anong nangyayari sa'yo. Maaring wala pang result yan ngayon. Yung iba ay di-discourage ka na. O kita mo, Raf, ang bihira. Wala na eh. Minsan ganun ako sa'yo eh, no? Pero madalas, go. Sige, bahala ka sa buhay mo ha. Kailangan natin ng loyal. Yung sasamahan tayo kahit saan tayo magpunta. Tama? Yung jowa mo nga, hindi ka masamaan kahit saan ka magpunta. Diba? So yung armor bearer mo, alam niyo ba kung sinong armor bearer ni Pastor Nicky? Sagot! Wala siya. Wala na. Wala na armor bearer. Wala na. Tulog. Nagkakape. Aston! Aston! Yan! Umasagot. Andun sa taas. Nagpapaka-humble. Diba? Hindi.
Amen. Naintindihan. Alam niyo ba kung sinong armor bearer ni Daniel? Bukod dyan, meron pa. Ha? Ang dami, no? Kaya sobrang lakas ni Daniel eh. Ang lakas ng arrive. Merong PK, number 1, loyal sa kanya. Pag may nagsabing hindi maganda kay Daniel, ano sinasabi nyo? Diba? Tama, diba? Kaya, ganun siya ka-loyal. Meron siyang PIM, diba? Pag may nagsabing hindi maganda kay Daniel, FO na tayo. Meron siyang JR. Diba? Yung pinakamabait, pag may nagsabing hindi maganda kay Daniel, pagpunta kay Daniel, Coach, may sinasabi sa inyo yan. Pero at least, may reporter. Naintindihan? You need someone who is loyal to you. And that's your vision keeper. Amen? If the armor bearer had said, let's wait, that's risky, what if we fail? Ay, bitawan mo na. Ang bihira. Diba? Imbis na lumakas yung loob mo, yun pa yung lumalabas sa kanya, what if we fail? Sobrang risky niyan. Hindi armor bearer ang tawag dyan. Diba? Ano? Armor all. The question is, right now, who's speaking into your maybe? Lahat tayo, meron tayong maybe eh. But the thing and the question is, sino ang narinig mo sa maybe mo? Maybe it's Maybelline. Number 4, Jonathan climbed anyway. No? Jonathan, sabi niya sa verse 13, Jonathan climbed up using his hands and feet. No? The miracle did not happen on flat ground. Tingnan niyo mabuti. It happened while climbing. Amen? The miracle did not happen before. Kilala niyo ba yung si Meshach, Shadrach, and Abednego? Ha? Kilala niyo ba yan? Yung milagro o yung pagsama ng Diyos sa kanila did not happen before the throwing. Troa. It happened during the fire. Diba? Ano nakita? Di ba 3 lang yan? Bakit ang nakikita kong anino nagsasayaw pa, 4 na sila? Bakit ganoon? Amen? Hallelujah. Yung deliverance, hindi nangyayari yan before or after. It is happening during. So you need to step up, you need to do one step of faith para nang sa ganon mangyari yung dapat mangyari sa buhay mo. Gigigil ako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pambahira. Purihin ng Panginoon. Kinikilabutan ako kasi I know God is up to something right now. God is up to something. Hallelujah. Some victories require sweat before breakthrough. Kailangan mo muna talaga mag-effort. Ha? Hindi pwedeng instant, hindi pwedeng effortless lagi. Pag malalaman mong malapit ka na sa breakthrough, pag sobrang dilim na ng pakiramdam mo, pag yung feeling mo, wala na nangyayari. Pag feeling mo parang hindi magsasucceed yung ginagawa mo, malapit na yung breakthrough. God didn't teleport him up. Tama? Hindi siya biglang, pwede naman yan eh. Tama? Teleport, di ba? But, you see, he had to crawl up the cliff. Kinailangan niyang akyatin. Di ba? Your breakthrough might look like humble beginnings, small progress, slow movement. But God knows when you move and climb.
Alam ng Diyos yan. Amen ba? Kaya nga, you always trust God and the process. Hindi kayo parehas ng timeline ng Diyos. Iba yung timeline niya sa timeline mo. Number 5, last but not the least. Ito pinakamatindi. God multiplies small faith. You see, 2 men defeated 20 in half of Acre. Di ba? Pero mo, 2 lang sila. Ang natalo nila, 20 katao at hindi lang basta tao, soldiers yon. Amen? It started small, but it triggered panic in the enemy camp. Diba? Nagpanic eh. Diba? At the end of the story, or kung babasahin nyo, dire-diretso, ano nangyari? Na-confuse yung mga Palestinians. Diba? Na-confuse yung mga Pilisteo. Sila na mismo naglaban. Kasi nagpanic sila eh. Yung mga Israelites, inaatake na tayo, hindi nila alam, 2 lang yun. Oh. Kaya anong nangyari, akala nila, sila na magkakaaway, ikaw yata pumatay doon. Ikaw ba yan? Tamang duda na sila lahat. Oh. Humbira, ikaw ba yan? Diba? Nagtagaan na sila. Hallelujah kayo. One act of faith caused national victory. Diba? Just one act of faith. Listen, your private obedience can produce public impact. Tandaan niyo yan. Your private obedience can produce public impact. Amen? Hindi kailangan nakikita ng maraming tao that you are obeying God. Okay lang kahit ikaw lang nakakaalam, pati yung armor bearer mo, kayong 2 lang nakakaalam. Pero isang araw makikita ng ibang tao, makikita ng mga nagbabantay sa'yo, na inaantay na mag-fail ka, na inaantay na wala kang marating sa buhay, isang araw makikita nila, you are already there. Hindi mo kailangan i-post lagi sa social media, okay, start na ako ng work ko eh. Di ba? Start na ako new journey. Hindi kailangan yon. You can start privately. Magulat na lang sila. Nandito na pala to. Nakuha natin? Alam nyo ba, kung ano ang meron ako ngayon, they didn't expect. No? Especially yung mga pinsan ko. Ang akala nila, yung bahay ko binigay ni Papa. Kaya nagulat sila nung nalaman nila na ako mismo bumili at nagpatayo. Gulat sila, ha? Totoo ba, pambihira? Insan, ako nga, 200,000 lang pinakamalaking laman ng bangko ko. Tapos ikaw pala, nagkaroon ka ng ganyan? Well, God is my backer. Di ba? Pero kung pumorma sila, matitikas lagi. Ako, simple lang ako, laging pumorma. Di ba? Simple lang tayo. Pero yung kita mo, ang titikas nila pumorma. Payos yun. Kamusta, insan? Okay lang ako. Lagi akong outcasted kasi yung pinag-uusapan nila, hindi ako makarelate kasi puro babae. I cannot relate. Di ba? Hindi ako makarelate, di ba? Di ba, Tito? Tito, di ba? Hindi tayo makarelate sa mga ganong usapan. Oh. Di ba? Pambihira, usapan nila, oh, 3 sa'yo ngayon, magpapakita pa ng mga picture yan, video. Pag tinitingnan ko, oh my gosh, I can't even look at it. Hindi ko kaya yan. Hallelujah. Di ba? Noon yun eh. Change man na tayo ngayon. Change person na tayo ngayon. Di ba? Alam ni Reyna yan, di ba? Hindi alam nung asawa ko yun.
Pero ngayon, alam niya na. Di ba? Nagugulat na lang siya. Nakapunta na pala sila Nico sa bahay. Ang ingay kasi ni Sam. Kwento ng kwento. Hindi, pero sabi ko, hindi ko na lang kwento kasi wala naman yun eh. Actually, it's just passing through. Hallelujah. Kahit anong dahilan mo, hindi ka pa rin nagsabi. Sorry. The enemy you're afraid of, meron kang kinakatakutan ngayon na enemy, they might already be afraid of you stepping out right now. Tandaan niyo yan. Yung enemy, nag-aantay lang yan. Pinipigilan ka niya mag-step out. Sinasabihan niya, wag, just have faith. Mag-antay ka lang, God will move. Ganon, tama? Ganon yung misconception ng isang Kristiyano. Ngayon, nalaman niyo to. Kita mo, ang daming hindrances na mangyari sa'yo ngayon. Bakit? Because the enemy will try to delay you because he know he can stop you. If we can stop them, at least we can delay them. Whew, hallelujah. Remember this, mga kapatid. You are not outnumbered. You are positioned. You are not stuck. You are climbing. You are not crazy. You are just courageous. What looks like maybe on earth sounds like faith in heaven. Para sa ibang tao, hindi sure. Full of doubt. Pero sa langit, ang narinig ng Diyos, grabe manampalataya to! Si Princess. Grabe manampalataya si Ian. Ang tanong sa kanya nung sales head, makakabenta ka ba? Yes, excited na nga po ako eh. That's the faith. That's the faith. Hallelujah. Amen? Hallelujah. You just need to step out. You just need to climb up. Amen? In conclusion, Saul sat under a tree. Jonathan climbed a cliff. Tingnan niyo yung difference, ha? Tingnan niyo yung difference. Parehas silang merong pananampalataya sa Diyos. Okay? But there are two difference between them. The one is waiting, the one moved. Amen? This March 2026, March 1, tandaan nyo, itong mga araw na to, March 1, birthday ni Pastor Pao. March 1, birthday ng anak ko na si Aziel. March 1, birthday ni JR. Ang daming birthday ngayon. No? Kaya pala nandito si Tito Resty. Nakaabang na yung Jollibee. Di ba? Antayin nyo lang. Pero ano mangyari pag nagantay? Wala. So kailangan natin kumilos. Punta tayo mamaya sa Jollibee. Bumili kayo kung gusto nyo. You need to move. This March 2026, mga kapatid, this is the start of your journey to success. Don't sit under your comfort. Climb towards your calling. Because sometimes, maybe the Lord will act is all the faith heaven needs. Yun lang ang kailangan. Yung maybe the Lord will act mo, yun lang yung inaantay ng Panginoon. Para i-bless niya kung ano man yung gagawin mo at kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Huwag mong tigilan. Masisira ang buhay mo. Amen? Yung iba, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ito, subukan mo. Subukan mo lang. Yung maybe mo, yan ang magtatagumpay sa'yo. Hallelujah. Are you blessed? May the favor of God be with us. Mari po ba tayong lahat ay tumayo? Tayo manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Not just because this is a special day for us, but this is also the day
that our journey to success will start. And we believe that our maybe is certain to your move and act. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa ang lahat ng salita mo ay tumimo sa bawat isa at may sagawa nila ito sa kanilang mga buhay. Dinedeklara ko po ang katagumpayan sa bawat isa na nandito ngayon na nakapakinig ng iyong salita at inilagay ito sa kanilang mga puso't isipan. Ito pong aming salmo at dalangin sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.